Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Kapag ngayon'y napakinggan ang tinig ng poong mahal, huwag niyong hadlangan ang pagsasakatuparan ng mithi niya't kalooban. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapag-imbabaw sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan, upang malihim ang iyong paglilimos at gagantimpalaan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapag-imbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panukalang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang iyong pinto. Saka ka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita, at gagantimpalaan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapag-imbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila ay nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang wag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang nakakaalam nito. Siya na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas,
at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Sa kalendaryo po ng ating simbahan ay sinisimulan natin sa araw na ito ang panahon ng Kwaresma, ang 40 araw ng paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay. Sa pagdiriwang natin ng banal na misa sa araw na ito, papahiran tayo mamaya ng mga abo sa ating noo. Taglay ang pananalitang, magbagong buhay ka at sa mabuting balita, sumampalataya. Mga kapatid, pinapaalalahanan tayo na bilang mga tao, tayo'y punong-puno ng kahinaan at kasalanan. Subalit, hindi natatapos ang lahat sa kasalanan dahil inaanyayahan tayo upang tanggapin ang biyaya ng pagsisisi at paghingi ng kapatawaran. Uulitin ko sapagkat ito po'y napakahalaga. Hindi natatapos ang lahat sa paggawa natin ng kasalanan dahil inaanyayahan tayo na tanggapin ang biyaya ng pagsisisi at paghingi ng kapatawaran sa atin pong pag-amin at pagtanggap na tayo'y nagkasala, nangangahulugan na tayo'y nagpapakumbaba sa harap ng Panginoon. At pagmasdan ninyo itong mabuti dahil dito kinikilala natin ang lahat ng ating kabiguan. Sinisikap natin na mas lalong maging mabuti. Pinaglalabanan natin ang mga tuksong paparating sa ating buhay upang mas mapalalim natin ang ating ugnayan sa Diyos. Ang panahon po ng Kwaresma ay nagtuturo sa atin ng 3 mabubuti at mabibisang paraan upang tayo ay lalong umunlad sa kabanalan at gumawa ng mga gawaing pagsisisi. Ito po ay panalangin, pag-aayuno at pagkakawang gawa. Sa wikang Ingles, prayer, fasting, and almsgiving. Sa panalangin, tayo ay lumalapit sa Diyos upang sundin ang Kaniyang kalooban sa bawat yugto ng ating buhay. Sa pag-aayuno naman, dinidisiplina natin ang ating laman o pisikal na kaanyuan at sinusunod natin ang Espiritu ng Diyos. Sa pagkakawang gawa, ipinapakita natin ang ating pagmamahal at pakikiramay sa ating kapwa. At kung anong ginawa natin sa ibang tao o sa ating kapwa, ginagawa natin ito sa ating Diyos. Kaya nga matutunghayan natin sa matandang tipan na ang abo ay tanda ng pagsisisi at pagbabalik loob. Noong ipinahayag ni Propeta Jonas sa mga taga-Ninive, nagugunawin ang Ninive pagkatapos ng 40 araw, ang lahat ng mga taga-Ninive, kahit ang hari, nagdamit ng sako, naupo sa abo at nag-ayuno bilang tanda ng kanilang pagsisisi sa kanilang kasalanan dahil sa ginawang pagbabalik loob ng mga taga-Ninive. Hindi itinuloy ng Diyos ang kaniyang plano na gunawin
ang bayan. At higit sa lahat, pinapaalala sa atin sa araw na ito na ang buhay natin panandalian lamang. Ang buhay natin sa lupa, pansamantala lamang. Alalahanin mong abo ang iyong pinanggalingan at abo rin sa wakas ang iyong babalikan. Mga kapatid kay Kristo, hindi tayo mabubuhay sa lupa magpakailanman. Sa mga simpleng salita, maglalaho at maglalaho tayo. Anumang yaman, anumang galing, at gaano ka man makapangyarihan, darating ang araw, mawawala ang lahat ng ito at mamamatay tayo sa panahon na itinakda ng Panginoon. Kahit anong yaman mo, kahit anong lakas mo, kahit anong galing mo, lilipas at lilipas ka rin. Dahil ang buhay natin sa mundong ito, isang paglalakbay. Darating ang araw na matatapos ang ating paglalakbay sa lupa. Sabi nga sa kanta ni Rico J. Puno na pinamagatang lupa, nagmula sa lupa, magbabalik na kusa. Ang buhay mo sa lupa nagmula. Bago mo linisin ang dungis ng iyong kapwa, hugasan mo muna ang putik sa iyong mukha. Kung ano ang hindi mo gusto, wag na wag mong gagawin sa iba. Kung ano ang iyong inutang, ay siya ring kabayaran. Sa mundo ang buhay ay mayroong hangganan. Dahil tayo ay lupa lamang. Kaya't pilitin mo na ikaw ay magbago. Habang may panahon, ikaw ay magbago. Pagmamahal sa kapwa ang isipin mo. Sa mundo ang buhay ay mayroong hangganan. Dahil tayo ay lupa lamang. Sa mundo ang buhay, mayroong hangganan. Mga kapatid kay Kristo, gaya ng sinasabi sa kanta, ngayong nasa panahon tayo ng Kwaresma, pilitin nating magbago. Kung talagang mahal natin at talagang naglilingkod tayo kay Jesus Nazareno. Dahil sa Jesus Nazareno, walang ibang hinangad kung hindi ang mapabuti tayo. Alalahanin natin na ang buhay natin sa lupa nagmula. Ang buhay natin panandalian. Gamitin natin ang bawat araw, ang bawat sandali, at bawat oras na punong-puno ng kabuluhan at mabuting pakikipagkapwa. Amen.